Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na daw with evidence. Happy birthday to me. Birthday ko ngayon. At dahil birthday ko ngayon, yan na. Nabasa nyo ba sa baba? Di ba nakita nyo na? Basahin nyo. It's my happy birthday, Kabibig, today. I-greet nyo naman ako para sa mga tip. May Gcash dyan para pancake. At least na lang happy ang puso ko. O ito na, mas lalo tayong happy. Aside birthday ni Kabibig ngayon, PRRD. Panalo. Grabe, no? Ang gaba talaga, hindi magsaba-saba. Grabe mga kabibig, eto na. Oo. Aside from sinabi ni President Trump na i-freeze lahat ng assets ng ICC officers and yung ibang mga mga ICC na mga ano makabibig yung mga nagtatrabaho mga Amerikanong ICC, kung uuwi sila sa Amerika, posibleng makasuhan at makulong sila. Eto mga kabibig, bigating news. Kinarma na mga kabibig, ICC prosecutor Khan. Si Khan ba? Si Khan na humahawak, nakatutok sa kaso ni Digong, ni Pangulong Duterte, ay nako, bumaba sa pwesto. Anong nangyari? Oy, dahil sa patong-patong na kaso. Prosecutor yan ha. Sila yung mag-judge-judge, tapos sila pala yung may kaso. Uy, nakakahiya. Ito, talagang may kaso. Si Pangulong Duterte, alleged pa lang yun. Tapos, kinulong nyo sa ICC. Kung ano-ano na mga batikos ang binabato nyo sa mga Duterte. Ito, Conte. Si Conte, ano na masasabi mo dito? Nagsisimula na talaga ang Amerika na linisin ang ICC, mga kabibig. Yung iba, kinakabahan na. Kasi sabi ng Amerika, sabi ni Trump, kung sino yung tumulong magbigay ng financial help, material or technological help, damay-damay kayo. Nako po! Sinimula na ni Trump. Sabi ng iba, baka ito yung secret way ni Trump para tulungan si PRRD. Pwede, mga kabibe, 'di ba? Hinay-hinay na makakaramdam ang ICC ng, sa Bisaya pa ba, gibalian sila pako. Mao na, gaba. Ang gaba di magsaba. Sabi ng iba, parang Layla de Lima lang ang story. Kayo talaga. So ito talaga ang nangyari, kabibig. ICC prosecutor na nakatutok sa kaso ni PRRD bumaba sa pwesto. Pansamantalang bumaba sa pwesto ang International Criminal Court ICC Chief Prosecutor na si Karim Khan. Ang pababa nito sa pwesto ay sa gitna ng investigasyon ng United Nations dahil sa kanyang umano'y kalaswaang ginagawa. Nako, UN na talaga ang nag-imbestiga ha. Sinabi ng opisina ni Khan na nag-leave ang prosecutor hanggang matapos ang investigasyon ng UN Office of Internal Oversight Services. Matatanda ang si Khan din ang chief prosecutor sa mga kasong kinaharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Nakakahiya, no? Yung humahawak at nakatutok sa kaso ni Pangulong Duterte, siya pala ang may mga kasong na inasasakutan. Di ba mga kabibig? So far mga kabibig, I don't know kung meron na ba silang statement regarding sa pagbaba ni Khan. Pero si Khan mga kabibig, denied all allegations of misconduct. Nag-deny siya. Last October pa, last year, dininay niya na inosente ako, wala akong nagawa. Dapat sana kinulong ito si Khan sa ICC. Diba? Gusto niyo pala ng madali gusto niyo pala na may makulong, dapat sana ikinulong ito si Khan. When the allegation against Khan emerged, several NGOs and ICC staff members called for the prosecutor to step down temporarily for the duration of the investigation, but he initially stayed on. Ang kapal pala ng mukha nito. 'Di ba? Ang kapal pala. Ang kapal talaga. Sabi ng mga NGOs at ICC, bumaba ka na, Khan, kasi nakakahiya. Prosecutor ka, tapos nagtatrabaho pa ka pa sa ICC. Dapat bumaba ka pa, pero hindi pa bumaba ito si Khan. At
Ito na ang UN. Ang UN na investigators ang nagpababa kay Khan. Na bumaba ka na, nakakahiya. Oh. It was unclear when the probe would finish. The ICC has high-profile war crimes investigations, so ano-ano pa. Tapos si Pangulong Duterte ang isa sa mga kinulong nila sa ICC. Nako, yan na ang sinasabing karma. Merese. Ito naman ang komento ng ating mga netizens. Sabi ni Atty. Harry Roque, God is always watching, Tatay Digong. Deserve, pati si Saba, sumabay pa, mahirap talagang kalaban ang tunay na may malasakit sa bayan. From Gary, God is good, bring him Tatay Digong home. Ito pa, kung ako lang masusunod, ibenta ko na ang Pilipinas sa ibang bansa. Kasi pag may presidenteng ganyan katanga o bangag, walang mabuting mangyari sa Pilipinas, mas mabuti pa siguro taga ibang bansa na lang ang mamumuno sa bansa natin. Pag palaging ganito, lubog na talaga ang Pilipinas sa utang. Thank you, Lord. We'll pray for Tatay Digong. This is the sign na mabigyan siya ng interim release. Nako, ito na talaga ang hinihintay ng tamang panahon. Ganon ang life, basta pag kinalaban mo ang taong walang ginawa kundi maglingkod ng tapat, iipitin nila, ayun, nakarama ng karamihan sa kanila. Yun ang mga komenta. Can and De Lima love team. Okay talaga. Karen Khan, De Lima and Franz Castro love triangle. O, diba? Iba talaga ito si Bangsky, Yvonne. O, ang saya-saya. Diba? The Lord's eyes are on everyone all the time. He knows, He sees, He hears. Wherever one is, God is. He is good at all time. Nako, sinearch ko din sa Google today, Karim Khan's brother, may same issue din katulad sa kanya. Hala ka. So, same lang ang magkapatid na may mga kasong ganon, yung pagmumulustya. Nako. Baka mauna pa itong mahatulan si Khan kaysa kay PRRD. Ang gaba, dili jud magsaba. Karma is real. Merisi, nakulban mo. Merisi kalbo. Laban lang, Tatay Digong. So yun mga kabibig, ang mga komento ng mga netizen ngayon na talagang marami ang natuwa. Grabe ha. Ikinatutuwa nila na bumaba si Khan sa ICC. Makakaapekto kaya itong pagbaba ni Khan sa kaso ni Pangulong Duterte? Pwede. Kasi papalitan si Khan ng bagong ICC prosecutor na hahawak sa kaso ni Pangulong Duterte. And marami ang nagsabi na sana mapadali na mapirmahan ang interim release ni Tatay Digong Duterte. Tama mga kabibig. Para makauwi siya at maka-attend sa kanyang proclamation. Diba? Sabi naman ng iba dito, this is the beginning. OMG, ang naglilitis ay hindi din malinis. Just like those who orchestrated the plan of sending PRRD sa ICC. People who are judgmental usually have big secrets in life. They try to cover up with their own bad breath. So they look for others people's bad breath. Yung nagko-collapse na yung ICC, bukod sa pinagmukhang clown ni PRRD ang gobyerno, nagsayang pa sila ng 250 million, mabiyabiyahe lang si PRRD sa The Hague. ICC pa more, proud na proud pa yung iba. Ngayon, prosecutor pala, manyakis. Wala. Yung ikaw ang nag-akusa, pero ikaw ang may kaso. Sabi ng mga netizen. Kagaya din pala ito ng Crocs. Meron kaso tapos lakas panloob mag-imbestiga kay VP. May issue din palang kinasasangkutan, nakakahiya. Judges siya ng ICC tapos may mga kasong ganito tapos hindi makatao. So this means daw na mas tatagal pa sa kulungan si PRRD. Syempre maghahanap ng bagong prosecutor. Posible mga kabibi. Hindi posible kasi that's very impossible. It's because ang legal counsel ni PRRD ay tawag dito nagmamadali na nag-submit ng mga documents para sa interim release ni Pangulong Duterte. Sabi niya, yes, yo. Komedyante pala itong si Attorney Conte. She used to go around with a fancy label, ICC Assistant to Counsel.
Nung nabuking ng lawyer ni PRRD na rejected pala ng ICC, naging counsel to the alleged AGK victims na lang. Yun talaga. Mahilig talaga sila sa labeling. Mahilig sila sa pasikat. Oh, di ba? So ano ang inyong komento dito mga kabibig? Na talagang ramdam na maraming DDS, ramdam na maraming Pilipino na parang patungo na tayo sa pag-release ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We're praying mga kabibig na sana malapit na yan para makauwi na si Tatay Digong. Sino bang hindi gusto na makauwi si Tatay Digong? Eh di ba ikaw gusto mo ring makauwi si Tatay Digong? Ako din sana birthday wish ko sa one of my birthday wish na makauwi na si Tatay Digong, mga kabibig. So ito si Attorney Harry Roque sa naghain ng panibagong motion ang mga abogado ng Tatay Digong. Kung ano man ito, panoorin natin. Naghain po ang mga abogado ni Tatay Digong ng panibagong motion to disqualify or to inhibit yung dalawang judges from Africa and from Latin America dahil sila nga po ay nagdesisyon ng nauna na dapat ipatuloy ang preliminary investigation. Ang ibig sabihin, meron na silang pre-judgment dun sa na merong jurisdiction ng hukuman. Kaya pinapadisqualify po ng ating mga abogado, ng abogado ni Tatay Digong itong dalawang witness na ito. Iba pa po ito dun sa naunang nabasura na dapat din gusto mag-disqualify. Kasi yung una-unang nabasura na ng korte ay nakabase sa provision ng ICC Rome Statute na applicable lang kapag nagkakaroon ng voluntary inhibition ng mga judges. Ito po ngayon, ang inhibition ay nanggagaling sa partido mismo, sa akusado at sa mga abogado ng akusado. So wala pa pong decision dyan ng hukuman, yan po ay nasumite at 12 ng Mayo, kung hindi po ako nagkakamali. No? At inaantay po natin ang magiging desisyon ng korte. Naghain po mga abogado ni Tatay Digong ng panibagong motion to disqualify or to inhibit yung dalawang judges from Africa and from Latin America dahil sila nga po ay nagdesisyon ng nauna na dapat ipatuloy ang preliminary investigation. Ang ibig sabihin, meron na silang pre-judgment dun sa na merong jurisdiction ng hukuman. Kaya pinapadisqualify po ng ating mga abogado, ng abogado ng Tatay Digong itong dalawang witness na ito. Iba pa po ito dun sa naunang nabasura na dapat din gusto mag-disqualify. Kasi yung una-unang nabasura na ng korte ay nakabase sa provision ng ICC Rome Statute na applicable lang kapag nagkakaroon ng voluntary inhibition ng mga judges. Ito po ngayon, ang inhibition ay nanggagaling sa partido mismo, sa akusado at sa mga abogado ng akusado. So wala pa pong decision dyan ng hukuman, yan po ay nasumite at 12 ng Mayo, kung hindi po ako nagkakamali. No? At inaantay po natin ang magiging desisyon ng korte. Yun po mga kabibig, ang latest update ni Pangulong Duterte at ang latest update sa ICC. So, yun lang po mga kabibig. Again, sa lahat na mag-greet sa akin ng happy birthday, salamat po from the bottom of my heart. Thank you very much. And see you bye later mga kabibig. Bye everyone. Thank you po. God bless you. God bless us all. Lalo na itong mga OFW dyan. Work lang tayo. Bye!